Ang Suns at si Devin Booker mukhang natauhan dahil ang sinabi niya dati sino ang magbabantay sa kanilang tatlo. Ang naging tanong ngayon, sino ang maglalaglag sa kanilang tatlo sa 2025 season or playoffs? Based kasi kay Booker, yung mga less talented team ang mas nananalo kumpara sa kanilang team na may tatlong star. Hanggang alaala na lang yung naging panalo nila sa West Finals na nakapasok sa Finals. Nasa bingit kasi ngayon ng collapse at failed season yung Phoenix Suns. Sila yung isa sa may best roster in papers na base nga kay Blake Griffin dati, hindi naman nananalo ng championship ang best lineup in papers. Based pa dun sa report, hindi iti-trade ng may-ari si Devin Booker at magi-stay pa rin siya sa Suns. Ang isa pang statement talaga doon ni Booker na parang natauhan siya, mas nananalo pa yung Suns or siya nung nasa less talented team or wala siyang kasamang dalawang superstar katulad ni KD at ni Bradley Beal. Sapat na si Chris Paul. Ang hindi lang alam doon kung si Kevin Durant ay mariretain pa rin nila pati si Bradley Beal na nagpahirap talaga sa Suns. Hindi pa alam kung makakalipat ng team si Beal para makapag-rebuild ng lineup yung Phoenix Suns. Going 29 years old na si Booker next season. Parang nasayang yung prime niya na imbes pataas, papasok ng average age na 28 years old, naging pababa yung transition ni Booker. Base nga sa kanya, less talented team yung pinaglalaroan niya dati, mas nananalo pa sila kumpara ngayon. Meron pa nun na nadidevelop yung mga young player nila katulad ng ginagawa ng ibang mga teams ngayon. Mas balance kasi noon ang Phoenix Suns dahil may offense at defense. Lalo na si Cam Johnson at si Bridges pinakikinabangan ngayon ng mga bago nilang team. Nasa contender team na kasi yung Phoenix Suns sa playoffs dito sa West. Nagpalit lang sila ng mga player noon. Ang bilis bumaba ng kanilang standing. Sila ngayon ang halos naging bottom feeder. Dati ang problema nila yung turnover. Nagawa nila ng paraan yun na makakuha ng point guard. Ngayon naman ang naging problem yung defense. Based pa rin kay Devin Booker, sino daw ang magbabantay sa kanila? Ay ang tanong din doon, sino ang babantayan naman nila sa kabila? Si Kevin Durant naman parang going forward na. Expected lilipat siya ng Houston Rockets. Pero sa build kasi ng Houston, malamang hindi tangkain basta-basta na kunin si KD dahil maaapektuhan yung young core nila. Hindi naman nila maisasign bilang free agent si Kevin Durant dahil may isang taong kontrata pang natitira sa kanya. Nasa Houston din ang mga picks ng Suns. Kaya di umano gustong lumipat ni Kevin Durant sa Rockets ay dahil kay Coach Ime Udoka. Hindi naman si Coach Ime ang magdi-decide kung kukunin siya kundi yung mismong management. Bukod pa doon, yung mga teams na napuntahan ni KD nag-collapse. Kumbaga nasayang yung mga magagandang taon ng mga teams na napuntahan ni KD katulad ng Brooklyn at yung Phoenix Suns. Meron pa rin mga young player na pwedeng ma-assign ng kontrata itong Rockets. Magte-take effect na rin ang kontrata ni Green at ni Sengun. Kung sakali man ituloy ng Houston yun, ang pwedeng ibigay nila para kay Kevin Durant na hindi maapektuhan ang young core ay si Fred VanVleet. Yun kasi ang merong contract na naka-club option at nasa $40+ million. Naging vital piece din si VanVleet ng 2 taong run ng Rockets. Yung isa pa doon, lalong sumama ngayon yung reputasyon ni Kevin Durant. Yung dati kasi, nung hindi ma-trade si Bradley Beal, nagkaroon ng mga rumors noon at biruan pa na kapag hindi na-trade si Beal, si Kevin Durant ang magpapatrade. Inunahan tuloy siya ng Phoenix Suns at parang tinraidor siya.